Ang unang Tesalonika po ang sulat na ni Pablo na kanya pong pinakauna sa lahat. At ito po ay kanyang isinulat, probably sabi ng mga Bible scholars 50 AD. So ito po yung pinakaunang sulat sa lahat ng epistles ni Paul. At ang Tesalonica po ay malapit po sa Aegean Sea. At ito po'y malapit din po sa tinatawag po na Roman Road, kung saan ito po yung main road na ginawa ng Rome papunta po sa Asia Minor. At ang Thessalonica po ay isang Greek city before. Ibig sabihin ng mga tao po dito ay mga hindi mananampalataya. Sila po ay foreign sa gospel. So they don't know the gospel before at hindi po nila alam din kung sino ang tunay na Diyos. Ang mga Diyos po nila ay mga Greek gods and goddesses, gaya po ni Zeus. Ito po ay Diyos na may hawak po na, ito po isang Diyos na depicted as an old man with long beard, white beard, with who holds a lightning bolt. Ito po si Zeus. At ito po ay alam natin na isa lamang na figment of imagination ng mga Greek. Kaya po ito po ay isa pong malaking battle para po kay Paul. Nung pong siya po'y naglalakbay sa second missionary journey, kasama po niya si Timothy at saka po si Silas. So tatlo po sila na ay involved sa ministry po dito. At dito po sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, pagkatapos po nilang mangaral doon nila Pablo, ay umalis sila dahil sa matinding pag-uusig. So um, they were tried to be stoned and to be brought to the city council ng mga Jews. Ang irony po dito, ang mga Jews po mismo ang kalaban ng mga Kristiyano. Hindi po mga Greeks lang, hindi po yung mga Gentiles. But most of them are Jews who were jealous po sila sa nangyayari dahil si Pablo po ay alam nila na isang Hudyo rin, pero naunahan sila. So sa halip na mangaral po sila, maipangaral po nila ang Judaism, nauna si Pablo na nangaral ng Christianity at sila po ay nagselos at tinangka po patayin sila Pablo. So tuloy-tuloy po tayo sa atin pong series sa New Testament books at tayo po ay nasa 1 Thessalonians na. At natapos po natin ang dalawa ng books, no? Yung pong Ephesus, yung sulat ni Pablo sa Ephesus at saka Colossians. At inulit lang po naman ni Pablo yung Colossians chapter 4, kaya po yung last part, kaya po pumunta na po tayo agad sa Thessalonians. At dito po sa sulat ni Pablo sa taga-Thessalonica ay naa-amaze po si Paul sa success noong gospel, sa pag-spread out ng gospel. So sabi niya, yung inyong pangangaral ay kumalat, no? Yung inyong ministeryo ay kumalat sa buong Macedonia. So alam po natin na habang ang mga Kristiyano po ay inuusig, lalo po silang nangangaral, lalo po silang naging masigasig. At ito po yung kahinaan ngayon ng churches because there are few persecutions dahil po hindi tayo po inuusig, parang sitting pretty na tayo, parang tayo ay napakalax. So hindi tayo po nagiging masigasig sa atin pong pangangaral ng ebanghelyo at higit sa lahat tayo po ay nagiging ano rin po sa ating stagnant, sa ating growth. And sa history ng Christianity, ang pinaka mabilis na paglago at pagkalat ng ebanghelyo ay nagaganap sa tuwing mayroong pong malalaking pag-uusig, yung pinapatay sila. At dahil sila po ay kailangang magtanggol sa kanilang pananampalataya, lalo po silang nagiging talagang palaban, alang-alang sa ebanghelyo. Hindi po sila sumusuko. At dito po sa sulat ni Pablo ay may tatlong pangunahing katangian
ang mga mananampalataya sa Tesalonica na inalala ni Pablo. So there are three characteristics of Thessalonian believers na talaga pong binigyan diin ni Pablo sa kanyang sulat. At yun po yung makikita natin sa verse 3. Pero bago po natin ito isa-isahin, tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we are here to study your word, and we pray that you grant us the wisdom to understand everything that we are to study today in this morning of worship. We come to you with humility and thanksgiving sa lahat po ng iyo pong ginawa sa amin sa buong sanlinggo. Salamat po sa lahat ng iyong provision, sa lahat ng iyong pinagkakaloob na kalakasan at kalusugan upang patuloy po kaming mabuhay at patuloy na makibaka sa mundong ito, alang-alang po sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan po kaming maunawaan ang mga katotohanan na iyo pong papakita sa amin sa pamamagitan ng sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. At nawa po patuloy na mailapat namin ang mga katotohanan ito sa aming mga buhay sa iyong biyaya, aming Diyos. Salamat po ng maraming Ama sa pangalan po ni Jesus. Dito po sa verse 3 ay makikita po natin yung tatlong pangunahing katangian ng mga mananampalataya na sabi ni Pablo ay kanyang inaalalang walang patid sa harapan ng Diyos. At ito po ang sabi po sa verse 3, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So may tatlo pong katangian dito ang mga mananampalataya sa Thessalonica na binanggit si Pablo. Una, yung pong kanilang gawa sa pananampalataya. Their work in faith. Ano pong ibig sabihin ni Pablo sa katagang gawa sa pananampalataya? Yun po yung unang katangian nila. Dahil po may mga religion doon sa Thessalonica, at kabilang po ang Judaism at ang pagsamba sa Roman Emperor at maging pagsamba sa iba-ibang Diyos, ang sinasabi po rito ni Pablo, yung mga gawang ayon sa pananampalataya ay yung mga gawa na ayon sa tamang katuruan. Kasi maraming iba-ibang objects of faith during that time. And so Paul wants to thank God for their work in faith or according to the true faith. At sinasamba nila at itinuturing na Diyos no, sa iba pong religion sa Thessalonica, itinuturing po nilang Diyos ang leader ng Roma, hindi ang Diyos o ang mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, hindi ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia. At sinasabi po ni Paul na kahit mabubuting gawa ang ginagawa ng isang tao, kung iyon ay hindi ayon sa tamang doktrina, hindi ayon sa tamang katuruan, hindi iyon gawa sa pananampalataya. Hindi iyon maituturing na mabubuting gawa. So God doesn't view your good works as acceptable if it is done not in faith, not in accordance with the true faith. At dito po ay dapat tandaan na hindi lahat ng relihiyon ay tama ang paniniwala. Una, paniniwala sa Diyos. There are marami pong facets yung faith, no? Maraming iba-ibang yung pong components. Mayroon pong pinaniniwalaan ang tao na iba-iba. Halimbawa, sa Diyos. Nung panahong yon, ang kinikilala ng Diyos ay si Zeus. At si Zeus ay anak ni Kronos. Na si Kronos, nung ipanganak si Zeus, ay tinangka niyang kainin. Kasi natatakot siya na baka agawin nung kanyang anak yung kanyang position, yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. So baka siya na ang maghari.
Pero itinago si Zeus ng kanyang nanay. Pagkatapos si Zeus, according to mythology ng Greek mythology, si Zeus ang naging Diyos na pangunahin. Nagtagumpay siya at siya ang naging Diyos ng mga Greeks. At pinaniniwalaan nga ng mga Greeks na yun ang Diyos. Yun ang Diyos. So they don't know who the true God is. Kaya sa isip nila, pag sila sumasamba, sinasamba nila itong isang mitolohiya, isang Diyos na hindi tunay. Kaya sabi ni Pablo, yung inyong mga gawa ay ayon na sa tamang pananampalataya. They are good works done in faith. Kaya nga po, the first thing to consider when you judge a person's good work is the belief of that person, of who God is, of what salvation is all about, of how salvation is attained. Kaya minsan, natutokso tayong humanga sa mga taong mababait sa panlabas. Sa panahon natin, no? Na parang tipong sila ay very moral, very good persons. Pero ang dapat alamin, kagabi may nakilala ako na parang tipong napakabait na tao. So tapos ay pumunta kami sa kanyang bahay sa loob ng Ayala Alabang at kahit mayaman siya pero down to earth. So maganda yung kanyang bahay, although old pero napaka luxurious ang tingin, no. Ang laki at napaka-humble and down to earth. Kahit na siya ay mataas ang tungkulin dati sa lipunan. Ah, Seemingly parang gusto kong itanong doon sa tao na 'yon, na ano po ba ang inyong religion? Pero siyempre nakakahiyang magtanong. Kasi as I meditate on my preaching, on my sermon today, hindi lahat ng tao, kahit ano pang ganda ng kanyang katangian, ay maliligtas, 'no? Hindi porke ang tao mabait, hindi porke ang tao ay tumutulong sa nangangailangan, kasi ang daming pumupunta sa kanya. Naroon pa nga yung mga tao na hihinging tulong at ini-entertain niya. Pinakain pa nga niya kami ng yung mga mamayan, bilo-bilo, ginataang malagkit, yun nga bilo-bilo, may mga saging, may mga kamote. So, sabi ko parang probinsya yung pagkain. So, naramdaman ko yung pag-welcome sa amin and yung respect habang ako'y nagsasalita, the respect that he bestows upon me, tsaka yung pagsaludar, sabi sa Tagalog, pagsaludar, pag-entertain. And then again, uh, I don't base one's good work according to the externals na nakikita lang ng mata. Kasi ang tanong doon, bakit mo yun ginagawa? And to illustrate what I'm saying according to the text, I once encountered isang tao, naka-encounter ako ng isang tao na talagang lubos ang pasasalamat sa amin noon dahil ang PhilRads, bumagyo po doon sa lugar na yon, sa malayong lugar, isang municipality na napakalayo sa Kabiasnan. So ang PhilRads po ay nag-distribute ng mga goods, ng mga pang-ayuda. At ang ginagawa po namin para hindi masayang yung pera, kasi baka hindi naman ipatayo ng bahay. So ginagawa namin is bumibili kami ng mga gamit na sa bahay, like yung lumber, tapos kami na rin ang nagpapagawa para yung amount na dapat supposedly ma-distribute sa isang pamilya ay mapunta talaga doon sa dapat lagyan. Kasi nag-iba lahat ang bahay. So there was a certain man na lumapit sa akin, amazed na amazed sa aming ginagawa. At sinabi niya sa akin na, "Bakit kayo tumutulong sa mga nangangailangan na gaya namin?" Sabi ko, "Kasi po, kami mananampalataya. So we would like to extend our goodwill sa mga tao." At ang sabi niya sa akin, "Alam mo," sabi niya, "Brad, nakikita ng aming Diyos ang iyong ginagawa." So sabi niya sa akin, "Gagantimpalaan ka ng aming Diyos kasi ang aming Diyos ay nasa lahat ng dako."
So, naano ako dun sa salitang aming Diyos kasi ibang Diyos niya, ibang Diyos ko. Tapos hanggang sa natuklasan ko na siya po pala ang leader ng PBMA sa lugar na yun, yung Philippine Benevolent Missionary Association. At ang Philippine Benevolent Missionary Association po ay ang kanilang Diyos ay si Ruben Ecleo Sr. Isang tao na nabuhay doon sa Dinagat Island. So kanya yung Dinagat Island. Tapos meron silang picture ni Ruben Ecleo Sr. habang sila'y sumasamba sa kanilang church at may sigarilyo doon. Kasi daw hinihitit daw ni Ruben Ecleo Sr. yung sigarilyo. Tapos may fried chicken. Tapos kinakain daw kasi iyon ni Ruben Ecleo Sr. Yun ang kanilang Diyos. At nakaluhod din sila roon sa upuan na yun na napakaganda na parang upuan ng hari. At nakaupo daw doon si Ruben Ecleo Sr. At yun ang sinasabi niya sa akin na magpapala sa akin na Diyos niya. So how could that person be saved if his faith is not good work niya is not according to the faith, hindi ayon sa tamang pananampalataya. And we are grateful, tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos, tayo po'y dinala niya sa tamang pananampalataya. Wala po tayong dinidiyos na hindi tama, na hindi ayon sa itinuturo ng Biblia, kundi ang tunay na Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya po kahit anong bait ng isang tao, kahit anong mabubuting gawa ng mga taga-Tesalonica kung hindi ayon sa faith, ay hindi iyon makapagliligtas. Hindi iyon ituturing ng Diyos na katanggap-tanggap sa Diyos. Napakaraming tao ngayon na seemingly talagang mabait. Pero kung mali ang kanyang sandigan ng pananampalataya kung bakit siya gumagawa ng mabuti, sa impyerno pa rin siya. Jesus is the only way to heaven. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung di sa akin, sa pamamagitan ko. So kung hindi kilala ng isang tao si Jesus, sadly, sa impyerno pa rin siya kahit na napakarami niyang natulungan, kahit na napakarami niyang nagawang mabuti sa kapwa, kahit maraming tao siyang nabigyan ng pabor. Ano po ang ginawa ng mga taga-Tesalonica? Tinalikuran nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang sabi sa verse 9, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila Pablo, at sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. A person needs to know who the true God is bago siya tunay na maligtas, bago siya tunay na makagawa ng mabuti na katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil yung pagkakilala muna kay Kristo ang daan upang tanggapin ng Diyos ang isang tao sa kanyang harapan. Si Athena, si Apollo, Athena. Yung Athena po na yan, Athena College, siya po ay Diyos-Diyosan ng mga Greeks. Pero of course, hindi naman nila sinasamba, hindi naman nila alam yon na sinasamba. Pero during that time, si Athena po ay anak din po yan ni Zeus. At yan po ay goddess of beauty. Katumbas ni Venus sa Roman goddesses. So pantheon of gods. Apollo, si Artemis, Aphrodite, Dionysius. They worship all these deity. And during the time of Rome, ang kanilang pinaka-chief god ay baka. Yun ang sinasamba nila, yung baka. At iniinom nila yung dugo ng baka at saka kinakain nila yung laman ng baka in their worship of this God. So the question is your good work according to the faith, according to the right teaching? Sino sa atin ang Diyos? Baka iba pa rin ang pagkakilala ninyo sa Diyos, ha? So Ate Esther, si Jose po ay hindi tatay ni Jesus bilang Diyos. Si Jose po ay tao lamang pero hindi niya anak si Jesus. So ang tunay na Diyos ay yung Diyos na may likha ng lahat at siya po ay kanya pong nilikha si Jesus, na yung katawan ni Jesus ay kanyang nilikha sa tiyan ni Maria nang walang tatay na tao.
Yun po ang himala. Kaya si Jesus po ay walang tunay na ama sa mundo. Ang kanyang ama, siya'y nanggaling sa Diyos Ama, pero hindi rin siya anak biologically ng ama, kundi spiritually. So, lumikha ang Diyos ng isang um, DNA ng lalaki doon, na yun ay galing sa Diyos Ama, at yun ang naging lalaki. Yun ang nag-combine sa DNA naman ni Mary. So this is a miracle na tinatawag po natin na incarnation, pagkakatawang tao ng Diyos. At ito po isa sa mga tenet ng Christian faith. Ito po yung isa sa pinakahaligi ng pananampalatayang Kristiyano. Ang ating Diyos ay nagpadala ng kanyang anak sa mundo na naging tao. Si Jesus po ay hindi rin tao dati. Tandaan po natin, Jesus is not a mere human being. Siya po ay espiritu din, kasama ng Diyos. Siya ang kasama ng Diyos sa Genesis 1:26 na sinabi ng Diyos kay Jesus, ngayon lalangin natin ang tao. Siya po ay kasamang manlilikha ng Diyos Ama. And this is very important kasi marami pong mga Katoliko ang tinuturing na Kristo ay yung Sakyapo Nazareno. Akala nila iyon si Kristo. Akala nila pagka sila ay pumunta roon, meron akong nakita lang na post na galing pa ng Infanta Quezon. So bago umuwi, sumimba muna sila ngayon diyan sa Quiapo. At ang tawag nila ay sa kay Jesus Christ daw, Nazarene. Si Christ of the Nazarene, Nazareno, poong Nazareno. Pag sinabing poon, yun ay Panginoon. Short yun sa Panginoon. Hindi po yan basta poon na akala natin poon, picture lang. Hindi. Galing yan sa salitang Panginoon. Sinort nila naging poon. Yun yun. At yun ang kanila pong sinasamba. Ngayon, sasabihin naman nila, hindi naman namin sinasamba. Pero paano ginagawa niyo? Di ba niluluhuran niyo? Paano sasabihin niyo hindi sinasamba? Dinideny ng inyong kilos yung inyong salita. Eh di ba ang pagsamba ay pagluhod? Isang paraan ng pagsamba ay pagluhod. Nananalangin din kayo. Tapos sasabihin nila, hindi namin sinasamba, pero humihingi ka doon ng, ng favor doon sa ribulto na yun. And then, kahit mabuti ka pang tao, masama pa rin yung ginagawa mo dahil hindi siya tunay na Diyos. Tapos, nagpapakabuti sila dahil para dito, dahil may panata ako dito. Diba? Akala nila yung sakripisyo nila ay tatanggapin ng Diyos pag sila naglipad ng matayapak tuwing January para piyesta ng Nazareno, akala nila tatanggapin iyon ng tunay na Diyos. Hindi, inilalaan mo yon sa isang Diyos-Diyosan. Eh, galit na galit nga ang Diyos do'n. 'Di ba sabi sa Exodus chapter 20, "Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan na inanyuan. Kawangis ng tao, kawangis ng mga nilalang na nasa lupa, nilalang na nasa ilalim ng lupa, nasa tubig o nasa langit. Kahit ng anghel, bawal tayo na gumawa para sambahin. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin." This is very basic. Kasi talagang kailangan diinan ni Pablo na kayo'y tumalikod na sa mga huwad na Diyos, hindi na ninyo sila. Kaya po nagalit ang mga taga ang mga tag ang ito ang irony. Nagalit ang mga Hudyo dahil kagaya na sila nila, na sumisamba rin sa hindi Diyos na hindi nakikita pero hindi nila kasama. Kasama ni Pablo na taksil sa mga Pariseo. Kasi si Pablo po ay isang Pariseo din. So kilalang kilala si Pablo, nakakampi nila dati. Nangaral si Pablo sa mga taga Thessalonica na mga hindi Hudyo, dala ngayon ni Pablo. Selos ang mga Hudyo. Dahil si Pablo ay nakaganyak pa ng mga hindi Hudyo at naging parang katulad na nila ang pananampalataya kasi po ang mga Hudyo din ay hindi naman nakikita ang kanilang Diyos din, si Yahweh. Pero the problem is hindi nila tinatanggap si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Impostor si Jesus. Pero nabago si Pablo, tinanggap niya din si Kristo na si Kristo ang anak ng Diyos at siya ang daan sa kaligtasan at sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Jesus, mapapatawad ang kasalanan ng tao. So sabi ng mga Hudyo, lumikha sila ng gulo doon. At may isa pang certain na tao na ang pangalan Jason na naging Christian doon na kinaladkad nila para dalhin sa mga leaders ng syudad. Para paratangan na si Pablo daw ay gumagawa ng isang bagong parang paraan
at nilalabanan daw nila ng mga Kristiyano ang emperador ng Roma. Even in the Christian community, napanood ko lang ang video ng G12, isang babaeng preacher, ngayon lang umaga, pinadala ni Sister Kirklyn, ni Kirk. Sabi ni Kirk, "Pastor, napanood mo ba ito?" Babae, nakalagay G12 na babae, na G12 preacher. Ang sabi ng babae na preacher, ang Diyos daw ay humihingi ng tawad sa tao. So God is apologizing to us. He is asking for forgiveness from us. Ibang Diyos yan. Hindi ang Diyos kailanman hihingi ng, so hindi mo kailangan ang tunay na Diyos talaga pag gano'n. Tapos sabi niya ay para daw weird. Weird talaga kasi hindi naman talaga hindi talaga karapat-dapat ng paturuan. Ang Diyos ay hihingi ng tawad. Sino ka para hingan ka ng tawad ng Diyos? Nagkamali ba ang Diyos sa'yo? It's much like kay Chris Baluton ng ano rin, ng doon po sa US, na sinabi niya na si Jesus daw, niyakap siya at sinabi daw sa kanya, "Forgive me." Sabi daw niya, "I forgive you." Baliktad na ngayon. Ang Diyos pa ngayon ang humihingi ng tawad sa tao sa halip ng taong makasalanan na walang kahit anong maipagmalaki sa Diyos, ang humihingi ng tawad sa Diyos. Tao na ngayon ang pinatatawad. Tao na ngayon ang nagpapatawad sa Diyos. Kaya po hindi lahat ng Christians ay tunay na nakakaunawa talaga kung sino ang tunay na Diyos. Napakahalaga po kasi before you do something, you must make it sure that you are doing that something in the right way, in the right faith. So that's not the God of the Bible. Si Kristo po ay hindi si Kibuloy. Mga Kristiyano pa na born again, na nasa born again group na Facebook group. Pero ipinupulot si Kibuloy kasi daw may tama din. Oh, when you say that Kibuloy is also right, eh si Kibuloy nga ay impostor na Diyos. Everything that he will say is counterfeit. Peke na yun. Kasi wala siyang Diyos eh. Hindi siya ng Kristo. Kung tama pa kay Kibuloy. Ganun ang tao na talagang madaling mapaniwala at maaaring hindi pa talaga pinananahanan ng banal na espiritu. Kasi paano maniniwala ka kay Kibuloy kung tunay na ang banal na espiritu ang nagtuturo sa'yo at nasa'yo, nananahan sa'yo, siya ang turo sa'yo kung sino ang tunay na Diyos. Kasi hindi pa natin tayo makilala ang tunay na Diyos kung wala ang banal na espiritu sa atin. Without the Holy Spirit uh, explaining to us who God is, we cannot understand God. So that's why ang tao naliligaw kasi they don't have the Spirit of God. Our God is the true God, God the Father. He is not seen, He is not touched, He is not, well, hindi siya po mahahawakan. Cannot be held, wala siyang human form. God the Father has no human form. She doesn't ask for forgiveness from man or kanino man. Hindi po siya hihingi ng tawad. Hindi po siya nagkakamali because he cannot do anything wrong. Cannot do wrong. All his ways are perfect, sabi ng scriptures. And all his ways are just. Ang lahat ng kanyang gawa ay perpekto at lahat ng kanyang gawa ay makatarungan. So paano siya hihingi ng tawad kung siya ay makatarungan? Ang humihingi ng tawad ay nagkakamali. Kasi mali siya kaya siya humihingi ng tawad. So hindi siya nakikita at hindi siya gumagawa ng masama sa tao. Bakit may nangyayaring masama sa tao? Ang tao kasi ang nagkasala. Yun. Inaani lang niya ang consequence niya. Walang ginagawa ang Diyos na mali sa buhay mo. Ang nangyayari sa iyo na inaakala mong mali ay iyong pananaw sa iyong sarili na resulta rin ng iyong paglaban sa Diyos. Ang Panginoon Jesucristo naman na nagkatawang taong Diyos ay walang iniiwang larawan sa lupa. Na ngayon ay siya po ngayon ay nakaupo sa trono ng Diyos sa langit. Hindi siya si Kibuloy, hindi siya si Ruben Ecleo, hindi siya isang babae sa China. Akalain mo may isang babae sa China nagpapanggap din na Christ, incarnation ni Christ.
Meron po kayong napanood na mga videos, sikat na mga videos, yung Iglesia na Makapangyarihan Diyos, yun po yung religion na yun. Ang kanila pong dinidiyos ay isang babae sa China. At it so happened na hindi ko pa alam noon na siya pala ay nagpapanggap na Christ. So naging translator po ako nung kanilang website. And then later on, habang ako nagta-translate, bakit iba yung sinasabi nung kasi nakatago eh kung sino ang makapangyarihan Diyos. So ang ginawa ko, nag-resign ako, sabi ko, I can't translate for your website anymore. Alam mo ang nangyari? In-stalk niya ako sa email, yung mismong Christ, yung babae na Christ, nasa US. Tapos pinibidyo niya yung kanyang lugar doon sa US, na forest ang nasa likod. Sabi niya, brother, sabi niya, balik ka na sa translation. Kasi naging editor ako eh, sa Tagalog. So gusto nila yung pangalan ko nandoon sa kanilang, sabi ko, please, inoperan ako nila ng mataas na rate just to continue. Sabi ko, hindi ko kayang mag-translate ng kulto. Kasi marami akong dadalhin sa impyerno. Pero may isang translator sila sa Zambales na Christian, tuloy-tuloy lang. Sabi ko, ayoko na, Brad. Ilang buwan lang, na-discover ko na rin. Kasi na-research ko nakatago nung una. Kasi sa China talaga, ano sila, determined. Hinuhuli sila ng mga Chinese authorities. Meron silang, talagang akala mo talagang napakatapat nila. Binubugbog sila, merong talagang mga matatandang babae na hinuhuli, tapos talagang pinaparusahan, matanda ng babae, pinapalo, talikuran lang si Christ. Pero si Christ niya, yung nasa US na babaeng Chinese. Hindi ang tunay na Christ. So, kahit gaano ka pa ka-dedicated, kahit gaano ka pa katapat, kahit gaano ka pa nagtitiis, alang-alang sa iyong Diyos, kung mali naman yon, you are not working in faith. Your work is not in faith. Yun ang pinupuri ni Paul sa mga taga-Tesalonica. Alam niya na yung kanilang mga ginagawa ay talagang ayon sa pananampalataya. Dahil tinalikuran na nila ang mga Diyos-Diyosan, ang mga Diyos ng mga pagano. At kalaban din nila ang mga Hudyo. At hindi sila naniniwala sa katuruan ng mga Judaismo na sa pamamagitan ng mabubuting gawa tayo maligtas, kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Kaya hindi po rin siya tinatawag na Nazareno. Kaya wag na po kayong pagpiesta ng Nazareno, baka mamaya makita po namin nakahawak pa kayo doon sa tali. Nakakalungkot na po yun. At ang banal na espiritu ay Diyos na nananahan sa mga tunay na mananampalataya. Hindi po siya basta kapangyarihan lamang ng Diyos, siya po ay Diyos din. Diyos is Spirit. Isa pang katangian ng mga mananampalataya sa Thessalonica na inaalala ni Pablo, sabi niya ganito, sa verse 3 ulit, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya, inyong ating tinalakay at pagpapagal sa pag-ibig. So they are laboring in love for Christ because they are loving Christ because they love God. They are laboring. They are laboring. Sila'y nagpapagal. Yung salitang nagpapagal po ay may kasamang sacrifice. No? Pag sinabing nagtatrabaho lang, parang mababaw siya eh. Diba? Pero pag sinabing nagpapagal, may kasama siyang hirap. May kasama siyang hirap. May kasama siyang sakripisyo. May kasama siyang pagsusuko ng anumang bagay. So ang tamang motibo, sabi ni Paul, ay yung paglilingkod sa Diyos dahil sa pag-ibig kay Kristo. You don't serve God out of fear dahil hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. So pag naglilingkod ka sa Diyos, dahil takot ka lang. Maraming tao ganito eh. Kahit Christian, marami pa rin ganon. Kaya sila naglilingkod kay Kristo. Kaya sila nagiging masigasig sa paglilingkod sa church, nag-serve, ay dahil takot sila sa parusa. That's one thing. Pero tamang motibo ay dahil iniibig mo ang Panginoon. Kasi iba yun eh. Iba yung motibo na gumagawa ka dahil gusto mo na gawin, dahil iniibig mo yung ginagawan mo nun. Agape love with sacrifice. Kaya pagpapagal dahil sa pag-ibig. You do this because you love Him. You give your tithes, your offering because you love God, not because it is required. Ayun ang problema sa Old Testament tithing, requirement. Pero sa New Testament, sabi niya,
Nagbibigay ng masaya. It's out of love. It's not because it is required, but it is because you love God. You love the ministry and so you give whatever you can give. Hindi hindi yung itinakda na sapilitan, but out of love. Masayang pagbibigay. So diyan sinasabi ni Paul. So kaya nga sabi niya, ano po ang ginagawa nila? Sabi sa verse 8, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon, ito yung sinasabi niyang ginagawa nila out of love. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Referring to all regions of Macedonia, of Macedon. Kahit sabi niya, kahit hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Well-known ang kanilang pagpapagal, well-known ang kanilang pangangaral. They do their best para maipahayag ang gospel na nanalo. During that time, ang Christians po ay minority pa lang, no? Kasi bago pa lang ang Kristiyano umusbong, 50 to 60 AD, Christianity is still very young. Kaya target siya kasi pag may bagong sumisibol na isang grupo, target siya talaga ng pansin, ng atensyon ng mga tao, lalo na yung mga dati ng grupo ng pananampalataya na naroon na sa lugar na yon. Ba kayo bago na yan, may bago na naman kayong mali yan, sinungaling yan. So yun po ang nangyayari sa kanila, pero they still strive to preach the gospel. At sabi nga ni Pablo, hindi na kailangang magsalita pa kahit kami tungkol doon dahil laganap sa buong Macedonia ang inyong pagpapagal para maipangaral ang mabuting balita. Kasi po may dalawa naman pong dapat result sa atin ang gospel. Internal result, internal fruits, tawag natin, fruits of the Spirit. But meron din pong external result. Externally, dapat meron tayong naduduplicate, meron tayong nababahaginan. Yun yung external fruit natin. Na meron ba tayong tao na nasisira ng gospel? Meron ba tayong tao na nabibigyan ng atensyon na siya ay ating madala sa paglago sa Panginoon? Yun po yung external. At ito yung ginagawa ng mga at when you do that, it requires many sacrifices. Kasi pag nangaral ka, talagang marami kang iiwanan na convenience sa buhay. At magiging open ka for persecution. Talagang tatargeting ka ng tao. Hindi gaya ngayon, no? Ang Christianity kasi is majority na ngayon sa mundo. At ang inuusig na nga ngayon, yung mga hindi Christians. Lalo sa Pilipinas, kasi 89% are Christian Catholics. 11% lang ang iba't ibang Christian denomination at kasama pa roon yung mga cults. Sa ngayon, so probably ngayon ay mga 86% na lang ang Catholic denomination. I hope so. Kasi noon pa yon yung survey na yon. Pero dapat tayo rin ay nagbabahagi ng gospel. At dito mahusay ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Dahil po ang Thessalonica, ang lugar na ito ay isang prominent city nga sa Macedon. So seaport siya, malapit sa Aegean Sea, principal stop on the Ignatian Way or Roman Road. Dahil doon, may big responsibility sila. Nakikita nila kanilang responsibility na kaya sila nilagay ng Diyos doon bilang Kristiyano, para sila ang maging daan, para yung mga taong dadaan doon ay maging mananampalataya. And they felt that they need to really go out and they are the ones to be used by God dahil sila yung naroon sa prominent na lugar. Kaya po tayo, Sola Scriptura Christian Church, no, tayo narito rin sa sentro ng sibilisasyon sa ating bansa. Narito tayo sa Manila, center point nga, di ba? So, andyan ang Quezon City, andyan ang Mandaluyong, nandito ang Manila, kaya center point tayo. Malapit tayo sa mismong sentro ng tatlong city. Mayroon tayong malaking responsibility kasi daanan tayo ng mga tao. At naniniwala ako na inilagay tayo ng Diyos dito, kahit saan man tayo galing na lugar, para maging kabahagi ng ibang churches sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kasi kung saan naroon ang sentro, mga kapatid, ng isang bansa, yun kalimitan ang ginagamit ng Diyos para magpakalat sa ibang lugar. So,
Ito katulad ng lugar ng Thessalonica talagang nasa center po sila. Parang ano rin Ephesus at Colossus. So the challenge is, ano ang ating ginagawa? Ano ang ating ginagawa para natin maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon? I don't care about the result. I care about what you are doing. Because the result is up to God. Hindi po natin kasi magiging Kristiyano ang tao, eh. Ang tanong dito ay, are you responsible with what you have? Ano ba yung meron ka ngayon? So nagagamit mo ba yon, yung talino mo, yung skill mo para ibahagi ang ebanghelyo? Pag may kausap ka ba sa opisina mo, sa trabaho, ay nai-share mo rin ba ang gospel? So kung wala mang maging Kristiyano, sa lahat ng nasyaran mo, wala kang problema do'n. Dahil hindi mo naman obligasyon na mag-convert ng tao. Yun yung trabaho ng banal na espiritu. Pero sa tanong, iyo munang suriin ang iyong sarili kung ikaw ba ay talagang nagpapagamit sa Panginoon sa area ng evangelism. Nasisharan mo ba ang kapitbahay, ang pamilya mo, tatay, nanay na hindi Kristiyano, kapatid na hindi Kristiyano, or nacha-challenge mo ba sila na, "Uy, baka mamatay tayo lahat ngayon, araw na 'to." Kasi hindi natin alam kung kailan po talaga tayo tatawagin ng Diyos papunta sa ating tunay na tahanan. Kaya ano po ang inyong ginagawa? So, dapat katulad tayo ng mga taga-Thessalonica na talagang kalat sa buong Macedon, sa buong Asia Minor kung ano ang kanilang pananampalataya. May mga simple po akong challenge na madali lang gawin. It takes only 1 minute of your time every day. Hanapin niyo yung aming pong Got Questions Tagalog YouTube. Nag-YouTube naman kayo kung ano-ano pinapanood din lang ninyo, di ba? Yung mga Korean novela, siguro nakakailang kayong oras ang araw. O biruin mo nakababad ka doon, no? Eh, bago ka kaya magbabad doon, why not go to Got Questions Tagalog YouTube? Type mo lang gotquestions.org Tagalog sa YouTube. Makikita mo ang 100 plus na kami ang YouTube namin videos doon. So just click the video and then copy the link to your wall and then paste and then share. It takes only probably 30 seconds of your life every day. Makakatulong ka pa sa ministry. Pag may nag-view noon, maaaring may mga maging Kristiyano sa pamamagitan ng mga YouTube videos na yon. O maaaring mayroong nag-struggle na Kristiyano na kailangan niya yung Word of God na yon. So, makakatulong tayo sa mga tao, Kristiyano man o hindi, upang sila ay maka-receive ng salita ng Diyos. O kaya yung aming link na gotquestions.org Tagalog na kung walang data, kasi nga 'di ba pagka YouTube kailangan may video data, pang data ka 'di ba? Hindi mo mapanood pag walang pang data. Pero kung gusto mo, i-copy paste mo na lang yung article sa gotquestions.org Tagalog. So hanapin mo doon kahit ano lang. Maghanap ka ng keyword like for example, kaligtasan. Lahat na ng articles about kaligtasan naroon na. Nasa 5,000 articles na ang nandun. So, kopyahin mo lang kung ano yung gusto mong i-share, copy mo, paste sa Word, para kahit walang data, at least mababasa marahil nila, yung mga walang data yon. So, participate tayo kahit maliit lang na ano lang, kahit maliit lang na effort. Kasi hindi yung inaalala natin, napakaraming problema. Marami na talagang problema. Huwag mo nang alalahanin pa, napakarami na talaga. Kahit saan tayo pumunta at kahit anong gawin natin. Kahit ilipat pa natin ang ating mundo, doon pa rin problema mo. Kahit ilipat mo yung lugar mo, dala-dala mo yung problema mo. Kasi ang problema talaga natin, yung puso natin, hindi ibang tao. Tayo mismo ang problema. Kaya kahit saan ka pa pumunta, dala mo yun. Ang solusyon, huwag mong problemahin na yung problema na. I-divert mo ang iyong atensyon doon sa mga bagay na maaaring makapawi ng ating problema. At walang iba yon kundi ang Word of God talaga ang solusyon. In all our problems, it's always the Word of God that we can turn to. There's nobody and there's nothing that can help us the way the Scripture can help us. It's only the Word of God who can do miracle in our lives. Tao, kahit sino pa yan,
mas matibay pa rin yung galing sa Diyos na salita. Ikatlong katangian pa ng mga mananampalataya sa Tesalonica na inaalala ni Pablo, pinagpapasalamat sa Diyos sa harapan ng Diyos, sila'y nagtitiis dahil sa kanilang pag-asa kay Kristo. Sabi niyan sa verse 3 uli, no? Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama, una ang inyong mga gawa sa pananampalataya, ikalawa pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. The hope for His coming. So that's their motivation in their suffering, in their perseverance in the faith, because they are waiting for the Lord to come. Yun nga lang, nasobrahan. Kaya di-discuss sa susunod, no, yung yung pagdating ni Kristo. Ang sabi nila, dumating na, andito na. So nagkaroon ng mga argumentation about the nature of the coming of the Lord or the time and the timetable in the next preceding chapters. Kasi nga, sobra na silang sabik-sabik sila, sana dumating ka na Panginoon ngayon na. Ay gusto namin dito pa na ngayon at matapos sa lahat ng pagtitiis na to. I understand how deep. Kaya, if, because we already have experienced those feelings, lalo pa tayo hirap na sa ating mga ginagawa, sa ating mga trabaho, sa ating pagdurusa sa mundong ito. Ano pong pagtitiis na tinutukoy ni Pablo dito? This is not mere common persecution, but life-threatening persecution. Ito po yung narrative sa Acts chapter 17. Ito yung nangyayari doon. Kasi sinabi ni Pablo, kayo nagtitiis. Sabi doon sa Acts chapter 17 verse 1. So basahin ko, no. Sabi rito, dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakapagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag at pinatunayan ni Pablo na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Hesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming dibotong Griego. Ang daming dala ni Pablo, no? Akay doon sa katotohanan sa lugar na ito. Ito ang problema. At ito ang dahilan ng pagtitiis na kanilang nararanasan. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan. So tinipon nila yung mga taong grasa. Grabe yung ginawa nitong mga Hudyo, no? Gumamit sila ng mob. Siyempre, pinakain nila yan, sinuhulan nila. At sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Pinagawa ng gulo itong mga palaboy. Ibinintang kila Pablo. Na ito yung mga utos ni Pablo yan. Tapos ilusong nila ang bahay ni Jason. Ito yung isang mananampalataya sa Thessalonica. At pilit na hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ng dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason, nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus, kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama ay pinagmulta. Ang sabi doon sa Tagalog, sa English ay pinag-bail. Yung pinag-bail para silang palaya. Yan. Dahil nangangaral lang sila, kanilang pananampalataya. So pinagpiyansa sila para sa kanilang kalayaan. At pilit nilang hinanap si Pablo, pero si Pablo ay umalis na, sila ay pumunta sa Berea. Itong titiis na tinutukoy ni Pablo, nang sila umalis, kailangan harapin nila yung gulo na yan. At nandun na yung impression ng mga tao na sila ay nanggugulo. So imagine you are a Christian and people are thinking of you as a, parang ano to, as a criminal na ikaw ay nagsimuno ng kaguluhan. And marahil ang ginawa nitong mga taong ano to, tao sa kalsada, sabi mga tambay, nagloot sila. Pinagloot nila, sige, usakan mo yan. Niloot nila yung mga market doon.
at ibinibintang sa Christians just like the time of Nero. Nung time ni Nero, ibinintang ni Nero ang sunog sa mga Kristiyano doon sa Roma. Kaya ang mga Kristiyano ay inusig ng mga tao. Dahil kayo, dahil ako ba't nasunog ang negosyo ko? The same thing. Ito naman ay ang gulo at sinabing may iba pang hari na ano daw sinasamba or pinaniniwalaan ang mga Kristiyano at yun daw ay Jesus. Kita mo? At papalit daw iyon sa emperador. So there was threat in their lives. But sa halip na mapigilan sila, lalo pa silang naging masigasig sa pagbabahagi ng ebanghelyo. At hinikayat ang mga tao para sumampalataya kay Kristo at talikuran ang mga Diyos-Diyosan. So ngayon tayo, we are living in a world of convenience. Ngayon, ibang-ibang mundo. During their time, they have no conveniences. Wala sila talagang kahit ano, mga ano sa buhay. Yung kagaanan. Remember, wala pa naman noong TV, walang internet, walang cars, walang boats, puro lang mano-mano 'yan. And then they were walking, they are riding on horses para makaabot sa ibang lugar. Yun na ang horse nila, yun na ang kanilang kotse noon. Meron tayo ngayon ng lahat ng mga bagay na magpapagaan sa ating pamumuhay. Pero ano kaya kung i-challenge ka? Ito lang challenge, iwanan mo lahat ng iyong conveniences. Iwanan mo trabaho mo, iwanan mo yung lahat ng meron ka ngayon, ang iyong comfort zone, pumunta ka sa isang lugar na gaya ng Thessalonica ang kultura at pamumuhay, na ikaw din ay uusigin pa pagdating mo doon. Ang tanong, makakaya mo ba? Alang-alang sa kay Kristo. Makakapagtiis ka ba? Paano kung ito ang tawag sa iyo ng Diyos? I remember when I was still a young Christian, I would like to die in mission field. Gusto ko talaga na doon ako mamamatay sa kung saan ako padala ng Diyos. And yung huli ko na bago ako nag-aral ng Bible College, ang huli kong pinagpastoran bago ako nakapag-aral ng Bible College, ay isang napakalayong lugar na tabi ng bundok at pabukiran tapos dagat, ilog at dagat. So ang mga Kristiyano doon ay handful lang, mga 20 plus lang ang Kristiyano. Tapos mali pa ang doktrina nung nadatnang ko na yung mga Kristiyano dahil nagturo ay mga prosperity gospel preachers, mga hyper. At at nagpasya na ako na sabi ko, ito lang buhay na masaya. Talagang ang sarap ng buhay kasi. Totoo lang ang buhay na walang conveniences pero naglilingkod ka talaga at nag-sacrifice ka, iniwanan mo lahat, hindi ko kayang i-compare yung saya na meron ako ngayon. I am not happy just as I was happy during that time. If I will compare my life today, now, my convenience, ito, pero hindi talaga kayang ikumpara doon sa talagang ang dami mong isinuko sa Panginoon. Ito ang buhay nila noon eh. So they leave everything behind that sila pinag-uusig na. Siyempre wala ka na talagang convenience sa buhay niyan. Otherwise, kung gusto mong maging convenient ka uli sa lugar na yan, pwede ano ka na, good ka na sa faith mo at kasama ka uli sa mga pagano. And you can worship Zeus and Athena and pledge your allegiance to the Roman king, to the emperor. And you say, no, I'm no longer interested in Jesus Christ. I'm just, nadamay lang ako eh. Nadamay lang ako dito. And yet, alam mo pag sinabing kumalat ang ebanghelyo, ibig sabihin umalis sila at nangaral sila. Hindi kakalat ang ebanghelyo without people sharing the gospel. Hindi ganoon. Hindi sila nagstay lang. Just like sa Acts chapter 2, ang talagang nangalat yung mga ordinary believers, mali sila. So ito ang challenge sa atin ngayon. Marami ka ng conveniences ngayon sa comfort pa sa buhay mo. Kung ikaw kaya pumunta ka sa isang lugar na walang Kristiyano, mahirap ang pamumuhay, ibang kultura, paano kung ang tawag sa iyo ng Diyos, ganito? Iiwanan mo ba lahat at susunod ka sa Kanya?
Ito very ano na 'to 'no, very radical. Radical ano na 'to, challenge. Pero ito, challenge lang sa atin, bakit di natin kayang iwanan yung ating trabaho kahit konti lang oras? Yung pagsimba, eh, hirap na, eh, yung ibang Kristiyano 'di ba? Kasi, "Ay naku, Linggo na naman, iiwanan ko na naman ang labahin ko 'no, Sister Marlene 'no, dami kong labahin, ano kaya labang ko na lang muna 'to, saka na lang ako magsimba next week." 'Di ba, napakaliit na challenge sa'yo, so that you can hear the word of God at maipamuhay mo paglabas mo, 'di ba? O kaya meron kang isang struggle na talagang gustong-gusto mong gawin, pero kasi talagang kailangan, you need to sacrifice so that you can obey God. Kailangan mong iwanan yun. Mga kasalanan natin, 'di ba, talagang kailangang iwanan dahil nga hindi siya ano, eh, hindi mo talaga kahit anong pilit mo, kahit anong gusto mo dun, sa bagay na yun, hindi talaga puwede yung gawin, eh. So, you need to sacrifice. Alam ba ninyo ang sacrifice ng ibang Kristiyano noon? Ito basahin ko, Hebreo 11:35-40. Ikumpara niyo ang sacrifice niyo ngayon na bago kayo pumunta rito, ikumpara niyo yung inyong isinuko sa mga isinuko noon ng mga Kristiyano. Sabi sa Hebrew chapter 11 verse 25-40, dahil sa pananampalataya, may mga tumangging sila'y palayain sa kulong, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit. Mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa. Gusto mo yon? Nilagari sa dalawa, hinati sa lagari, at pinatay sa taba. Ang iba ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing, kasi nasa bundok na lang, doon na nakatira. At ang iba ay namulubi. Ibig sabihin, dating mayaman, iniwan lahat. Namulubi, di ba? Inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. So ang tingin nila sa daigdig, this is not a worthy place to be. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan dahil tumataka sila sa mga nag-uusig. Papatayin sila. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Alam niyo, walang magiging bidang Kristiyano na nabuhay sa convenience. Wala. Hindi ka mag-uukit ng isang, hindi ka mag-uukit ng iyong mga ginawa. Hindi mo maiiwanan iyon at titingalain ng mga ng mga Kristiyano at gagayahin kung hindi ka nagdusa. All that we can remember by our predecessors are those things that we have sacrificed for. But yung mga bagay na ating ginawa nang wala ng sakripisyo, hindi sila mag-iiwan, hindi kikintal sa isip ng ating mga kasunod na mananampalataya. Sabi rito, ang lahat kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanyang pananampalataya, hindi tumanggap ng ipinangako. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin kung sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Sabi ni Paul, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. The glory that awaits us cannot be compared our sufferings on earth. Or our sufferings on earth cannot be compared with the glories that will be revealed to us one day. So ano po ang ating kayang tiisin? Ano ang iyong kayang tiisin? Alang-alang sa iyong faith. Ano ang iyong kayang iwaksi at iwanan? Kaya mo bang iwanan kahit 5 minuto ang iyong gadget para mag-pray? At ipag-pray mo si ganito, si ganyan na kilala mo, may sakit, panalangin mo yung mga missionary natin, o yung ating mga workers, pag-pray mo,
Ano ang iyong kayang isakripisyo kapalit ng kalwalhatiang ipapahayag sa iyo balang araw? Ikaw ang makakasagot siyempre. Hindi ko alam. Tayo ang makakasagot yung mga tanong na ito. And let's thank God for these words of Paul to the Thessalonians. Sana, nawa, ganito rin, no? Ang maging expression ng isang manggagawa sa atin. Na kaya siya nagpapasalamat dahil doon sa isa ginawa ng mananampalatayang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita. Ang aming pong karunungan ay kapos para po namin ito lubos na maunawaan. Ngunit ang iyo pong banal na espiritu ay makapangyarihan sa lahat upang paunawa ito sa aming mga puso at isipan ng eksakto ng ayon sa iyong gustong ipaunawa sa bawat isa sa amin dahil may iba-iba po kaming sitwasyon sa buhay. Tulungan po kami na patuloy na sunod ang iyong kalooban sa aming buhay. At gaya ng mga mananampalataya sa Thessalonica ay maging handa sa pagtitiis, maging mapagkumbaba at magpasya na ikaw lamang ang kanila pong paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming paglingkuran at hindi ang ibang Diyos. At hindi ang ibang mga bagay na aming minsan ay pinag-uukulan na ng mas maraming atensyon at pansin sa mundong ito. Tulungan mo kami na maiwaksi ang anumang balakid sa aming paglago bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano na nagnanais na maging mabunga sa amin pong pamumuhay bilang mananampalataya sa mundong ito. Sa iyo po, Ama, ang aming pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan po, Ama, ng iyong anak, si Jesus. Manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa pagkakataong ito na muli po namin kayong napapurihan at nasamba at muli po namin kayong napasalamatan. Marami pong salamat sa iyo pong pagkatiwala sa amin sa lugar na ito. Sa iyong desisyon na kami po ay magkaroon ng ganito pong pagpapala. Salamat po ng marami sa lahat ng kapatiran na narito at dalangin ko po ang kanila pong buhay. Paglabas sa lugar na ito, pagpalain mo po sila at equip mo sila, ihanda mo sila, bigyan mo po sila ng mga pangangailangan nila at patuloy mo po silang i-comfort ng iyong salita. Ang may problema sa pinansyal, katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan. Ayon sa iyo pong kayamanan, hindi mauubos. At dalangin ko po na sila po ay patuloy na lumago sa kanilang pagkaunawa, pagkakilala sa inyo, at sa kanila pong patuloy na relasyon sa inyo. Dalangin ko po na iyo po silang bibigyan ng lahat ng proteksyon sa anumang pong panganib, anumang sakit na maaari pong magkaroon sila. Iiwas mo po sila sa mga sakit na ito ayon sa iyong kalooban at nawa po ay ma-appreciate po nila ang kanilang kalusugan na taglay ngayon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga aming gagawin sa buong sanlinggo na 'to, ang lahat ng aming mga dealings, lahat ng aming mga pakikitunguhan, ang lahat ng aming kakausapin, lahat ng aming mga pinagtatrabahunan, ang aming mga negosyo, ang aming mga tahanan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kahihinatnan ng lahat ng aming mga plano dahil ikaw po ang nagpapatupad ng lahat ng ito. Kami lamang po ay nagpaplano, ngunit kayo po ang nagpapasya kung alin sa mga ito ang magaganap. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba. At nawa ang pag-ibig ng Diyos, Ama, ang saganang pagpapala ng ating Panginoon Kristo at ang walang hanggang patnubay at pakikisama ng Espiritu Santo ang sumaining lahat. Amen.